Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Desiree Canceran. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isang armadong suspek ang nasugatan matapos mauwi sa engkwentro ang isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Bacoor City, Cavite. Ayon sa paunang ulat, mabilis na rumespande ang mga operatiba matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa kinaroroonan ng mga hinihinalang sangkot sa iligal na aktibidad. Yan ang ibabalita ni Patrolman Emerson Abido. Isang suspect ang nasugatan habang isa pa ang nakatakas matapos ang insidente ng attempted murder na nauwi sa engkwentro sa Riverside, Barangay Molino 3, Bacoor City, Cavite, bandang alas 6 ng umaga noong June 23, 2026. Kinilala ang sugatang suspect na si Alia Sherwin, residente ng Bacoor City. Batay sa ulat, isang pulis ng Bacoor Component City Police Station ang pauwi sakay ng motorsiklo nang mapansin ang dalawang lalaki na kahinahinala ang kilos. Nang lapitan upang beripikahin, agad umanong nagpaputok ang mga sospek dahilan upang gumanti ang pulis gamit ang kanyang service firearm at tamaan ng isa sa kanila habang ang isa ay tumakas. Sa investigasyon, inamin umano ng sospek na sila ay nasa lugar upang magsagawa ng panluloob o hold up. Nakumpiska mula sa sugatang sospek ang isang caliber 38 revolver na walang serial number at mga bala, habang narecover din sa lugar ang iba't ibang gamit kabilang ang motorsiklo, helmet at mga basyo ng bala. Kasalukuyang isinasagawa ang hot pursuit operation para sa agarang pag-aresto sa tumakas na suspect, habang ang sugatang suspect ay dinala sa Southern Tagalog Regional Hospital para sa agarang lunas. Mula dito sa Cavite Police Provincial Public Information Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Emerson Abido, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Dalawang miyembro ng Communist Terrorist Group ang kusang loob na sumuko sa pamahalaan at nagbalik loob sa gobyerno kasabay ng pagsuko ng kanilang mga armas at kagamitang pampasabog. Yan ang balitang tinutukan ni Police Staff Sergeant Gerald Corporal. Dalawang kasapi ng Communist Terrorist Group na kinilala sa kanilang mga alias na Ami, Boy at Sheila ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa isinagawang Joint Interagency Special Intelligence Operation sa Bula Municipal Police Station, Barangay San Roque, Poblacion Bula, Camarines Sur noong Hunyo 22, taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ng 95th Special Action Company, 9th Special Action Battalion, PNP SAF, katuwang ang iba pang law enforcement at military units, gayon din ang local government unit ng Bula. Kasabay ng kanilang pagsuko, isinuko rin nila ang isang kalibre 38 na revolver, 4 na bala, isang anti-personal improvised explosive device at
3 improvised hand grenade. Ang mga ito ay sinasailalim sa wastong dokumentasyon at kasalukuyang nasa kustudiya ng Bula Municipal Police Station. Ang mga surrenderer ay sumasailalim sa debriefing at validation process bilang bahagi ng reintegration program ng pamahalaan upang matiyak ang kanilang maayos na pagbabalik loob sa batas at lipunan. Mula dito sa Camarines Sur Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Gerald A. Corporal, nag-uulat sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Corporal. Mabilis na rumisponde ang mga tauhan ng kapulisan matapos makatanggap ng ulat tungkol sa isang estudyanteng biglang nawalan ng malay sa loob ng isang paaralan. Agad na isinagawa ng mga pulis ang paunang pagtulong at koordinasyon sa mga school personnel upang masiguro ang kaligtasan ng mag-aaral. Narito ang buong detalye ng report mula kay Police Corporal Sargent de la Cruz. Muling, ipinakita ng mga tauhan ng Makunakon Police Station ang kanilang kahandaan at malasakit sa komunidad matapos ang agaran nilang pagtulong sa isang estudyanteng nawalan ng malay habang nasa loob ng paaralan nitong Hunyo 24, 2026. Ayon sa ulat, nagsasagawa ng school visitation, security monitoring at anti-bullying awareness lecture ang mga pulis nang mapansin nila ang isang mag-aaral na nawalan ng malay. Agad silang rumesponde at nagbigay ng kinakailangang paunang lunas upang matiyak ang kaligtasan ng estudyante. Matapos ang agarang pag-aksyon, inihatid ang mag-aaral sa Rural Health Unit para sa kaukulang medical na atensyon. Naging mahalaga ang mabilis na pagtugon ng mga pulis upang maiwasan ang posibleng komplikasyon at mabigyan ng kapanatagan ang mga guro at kapwa estudyante. Ayon sa Isabela Police Provincial Office, patunay ang insidenteng ito na ang kapulisan ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas, kundi mga lingkod bayang handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Patuloy na mapinahigting ng Isabela PPO ang mga programang naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad sa mga paaralan bilang bahagi ng kanilang advokasya para sa isang ligtas at mapayapang komunidad. Dito sa Isabela Police Provincial Office, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Sara Jane B. de la Cruz, nagbabalita para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mahigit 500,000 na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa 3 drug personalities sa isinagawang operasyon sa Iriga City. Ayon sa ulat, nadakip ang mga suspect matapos ang intelligence-driven operation na naglalayong maputol ang iligal na transaksyon sa lugar. Ibabalita yan ni Police Staff Sergeant Gerald Corporal. 3 drug personality ang naaresto at mahigit kalahating milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operations na isinagawa ng mga operatiba ng Iriga City Police Station, 2nd PMFC, CSPPO, IMEG at PIDEA sa Iriga City sa pagpapatupad ng search warrant sa Barangay San Francisco, Iriga City, na aresto sina Pandoy at Ople habang nakatakas sina alias Miguel at Ray. Na-recover sa operasyon ang 12 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 35 gramo at nagkakahalaga ng 238,000 pesos. Ayon kay Police Colonel Virgilio O. Olalia Jr., Provincial Director ng Camarines Sur PPO, patuloy na paihigtingin ng Camarines Sur PNP ang kampanya laban sa illegal na droga at ang pagtugis sa mga natitirang sospek upang mapanagot sa batas. Mula dito sa Camarines Sur Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Gerald A. Corporal, nag-uulat sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
isang individual ang kusang loob na nagsuko ng kanyang baril sa First Abra Provincial Mobile Force Company bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra loose firearms. Narito ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Maria Ella Garcia. Bilang suporta sa pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa mga loose firearms, isang concerned citizen ang kusang loob na nagsuko ng isang baril sa isinagawang community dialogue ng mga tao ng First Abra Provincial Mobile Force Company at Bangen Municipal Police Station nito lamang ika-23 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Calaba, Bangen, Abra. Isinagawa ang aktibidad sa pamumuno ni Police Major Vencial M. Lozano, Acting Force Commander ng First Abra PMFC, bilang bahagi ng programang Dumanon Makitungtong ng Abra Police Provincial Office na naglalayong palakasin ang ugnayan ng kapulisan at ng komunidad, isulong ang kapayapaan at kaayusan at hikayatin ang mamamayan na makibahagi sa mga programa laban sa kriminalidad. Bunga nito, isang concerned citizen ang kusang loob na nagsuko ng isang improvised o homemade 12-gauge shotgun na walang serial number o anumang marka kasama ang mga bala nito. Kasalukuyang nasa kustodiya ng First Abra PMFC ang nasabing baril para sa wastong dokumentasyon at inventaryo bago ito isailalim sa ballistic examination ng Abra Provincial Forensic Unit. Pinuri ng Abra Police Provincial Office ang pakikiisa at kooperasyon ng mga mamamayan sa pagsuporta sa mga akbang ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Hinihikayat din ng publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng kusang pagsuko ng mga hindi lisensyadong baril at pag-uulat ng mga gawaing maaaring magbanta sa kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP, para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyad at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Desiree Canceran. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.